Inaprubahan po ng Pangulong Marcos Jr. ang 2026 Strategic Investment Priority Plan. Nakalatag din po ang mga incentive o kaya'y benepisyo para makahimok ng investment sa bansa. Hinati nga po sa 3 tier o level ang mga partikular na aktibidad na prioridad po ng Pilipinas. Nasa Tier 1 ang mga sektor kung saan mataas po ang potensyal na makalikha ng trabaho. Mga sektor na magbibigay po ng suporta sa mga negosyong mahalaga sa industrial development at iba pa. Nasa Tier 2 naman ang mga aktibidad na nagpo-produce ng supplies, piyesa at serbisyong hindi basta-basta napoproduce sa bansa. Nasa Tier 3 naman ang mga negosyo na may kinalaman sa research and development. Magreresulta po ito sa mas mataas na productivity at mga breakthrough sa siyensya maging sa kalusugan. Nirerepaso po ang planong ito kada 3 taon. Para nga gawing prioridad ang mga sektor na kinakailangang mapalakas dito sa bansa. Isinusulong naman po ng Department of Agriculture o DA ang mas mataas na pondo para po sa research and development sa ube. Sa gitna po yan ang pagtataas ng pagdaigdigang demand para dito. Ihihiri daw po ng DA na itaas nga po sa 73 milyong piso ang pondo para sa ube. Mula po yan sa kasalukuyang 17 milyong piso. Ayon pa rin sa Department of Agriculture, mayroon ng gumugulong na R&D sa mga universidad para mapalakas ang produksyon ng ube sa bansa. Gusto nga daw ng gobyerno na matiyak ang geographic indication para maging matatag ang identity ng ating lokal na ube. Inaasahang magsisimula po sa Agosto ang konstruksyon ng malalaking farm-to-market road projects. Ayon po sa DA, target ma-award ang mga kontrata sa winning bidders sa pagitan po yan ng Hunyo at ng Hulyo. Nitong Abril lang, inamin po ng DA na malaking hamon ang pagpapatupad ng mga proyektong ito dahil sa pagbabago ng presyo ng materyales bunsod ng sigalot sa Middle East. Pero tiniyak po ng DA na ina-adjust na ang presyo ng kada kilometro ng FMR. Depende po yan sa landscape ng lugar, labor at maging sa presyo ng materyales. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.